So yun, mapagpalang araw po mga kabisnes namin minamahal. Kamusta po kayong lahat? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan mga kabisnes namin minamahal. Saan man panig kayong mundo naroroon. Yun no? For today's video mga kabisnes namin minamahal, tayo po ay magluluto ulit. Syempre, cooking time na naman. At ito po mga kabisnes, samahan niyo po ako ngayon sa pagre-ready ng ating lulutuin. Kayo po mga kabisnes, ano pong menu nyo ngayon? So, tara po at samahan niyo po ako mag-ready mga ka-business. May patola po tayo mga ka-business. Siyempre, balatan po muna natin. Binili ko lang po ito mga ka-business. At wala naman po tayong tatariman dito. Di ba po? Mas gusto ko po itong patolang ganito kaysa yung makinis mga ka-business. Kayo po, nakain po ba kayo ng patola? Tsaka, anong mas gusto nyo? Itong patola na may gilit-gilit or yung patola po na makinis? Mas malasa po kasi para sa akin tong ganito mga ka-business. Mas nafe-feel ko yung tinola. Ay, yung tinola. Yung patola. Ano ba yan? Tinola. Siyempre mga ka-business, budget meal ulit tayo. At alam nyo naman, kailangan magtipid ng inyong inday na si Vera. Ganyan ko lang po siya balatan mga ka-business. Yung gilit-gilit lang yung tinatanggal ko. Yung pinakakanto-kanto niya. Gilit-gilit kasi tawag namin dito eh. Kanto pa. Sa mga hindi nakakaalam, may mga kanto-kanto po kasi to. Ito lang yung tinatanggal ko kasi ito po yung makunat pagka isinama po. Hindi ko na po siya yung binabalatan na yung lahat. Yung may natitira-tira po. Okay na po yan. Dalawang patola po kasi paborito ni Inday Vera. Pag may patola na ganito mga ka-business, malasa yung sabaw ng lulutuin mo. Nahuhulaan nyo na po ba mga ka-business kung ano ang ating lulutuin ngayon? Kayo po, ano pong menu nyo ngayon mga ka-business? Kung may mga po kayo request. Yun, may nagre-request kay ate na nag-request ng palabok. Yun. Pag may budget po ang inyong lingkod, magluluto po tayong palabok. Hayaan nyo po mga ka-business. Basta manood at mag-share lang kayo ay sa susunod ay magkakaroon na tayo ng mga budget na pang-content. Siyempre, alam niyo naman po mga ka-business na napakamahal po ngayon ng mga bilihin. Kaya ang pagko-content ng pagluluto ay hindi rin biro mga ka-business. Kaya minsan di ako nakaka-content ng pagluluto kasi siyempre tight yung yung budget pa ng inyong lingkod. Si Lito po pala, baka may maghanap mga ka-business, nagtitinda pa po siya ng basahan. Iba po nakapag-content siya nung nakaraan. Yun, ilang araw na po siyang nagtitinda. Awa naman ng Diyos mga ka-business ay kumikita naman kahit papano. At syempre, papasalamat tayo sa Ama at
binigyan niya ng isipan na ganun si Lito na matuto ng tumulong. Pero noon pa naman mga kabisnes na gustong tumulong ni Lito. Gusto na niyang magtinda noon pa. Ako lang yung nag-aalangan kasi kita nyo naman po yung kalagayan niya. Syempre baka mamaya masagi pa ng sasakyan dyan or whatever. Mas lalo pa. Ngayon syempre galing sa sakit ang inyong bera. Ilang ang nasahod ko po mga kabisnes ay kakakurat kasi ilang lang po yung ating naipasok. Pero syempre, pagpasalamat pa rin po natin yun mga kabisnes. Kasi, biyaya yun galing sa Ama. Kahit magkano lang yung ating nasahod. May tamang pambayad naman ng bahay mga kabisnes. Kasi yun nga, nagkasakit ang inyong lingkod. At siguro, naging way yun para makapag-isip-isip si Lito, mga kabisnes, na magtinda siya. Kasi, syempre, sino nga ba namang, hindi magandang umasa lagi sa iba. Yun yung namin naging usapan namin. Kaya nakapag-isip-isip siya kahit magbenta-benta muna siya. Okay naman daw po dun sa pinupwestuhan niya. At mababait naman po sila. Kaya sabi ko, tiyagain mo na lang. Pero syempre, hindi po titigil ang inyong lingkod. Magpapagaling at lang po ako ng konti. Kumbaga, papahinga ko lang yung katawan ko. Bibira rin tayo mga kabisnes ng pagtatrabaho syempre. Yan. Inayat ko lang po yan mga kabisnes. Ganyan lang yung bayad ko. Kasi madali naman po itong maluto. Yan. Sino po ang mga gulay lovers dyan? Kaway-kaway naman mga kabisnes. Yan. Tapusin lang po natin ito mga kabisnes. Tapos isunod po natin yung ibang mga gulay. So yan, alam nyo na po kung ano ang ating lulutuin for today. Kasi nung nakaraan po mga kabisnes ay may mga nag-request ng gulay. So ito, gulay po. Sabi ko nga po mga kabisnes, hanggat may budget ang inyong lingkod, hanggat may konting mga pambili ng ulam na ganito, kahit budget meal lang, budget pang magko-content po tayo ng tungkol sa pagluluto. Pero pagka wala tayong content, alam nyo na mga kabisnes, matik na yun, char. Sunod naman po natin tong ating sitaw. Pasensya na po kayo minsan kasi ang pagbo-vlog ko ay pino-voice over ko minsan kasi syempre hindi lang naman kami ang bahay dito, may mga kapitbahay din tayo. Syempre minsan nagpapa-music sila. Alam namang sabihan kung patayin nila, di ba po mga business. So syempre merong ibang paraan naman, magbibideo ko tapos ko na lang, voice over para kumbaga walang mapipirwisyo. Kasi syempre, di ba, pare-parehas lang ng karapatan yan. Kaya syempre, gagawa ka ng ibang paraan, di ba po mga ka-business. Wait lang po, wala po akong lagayan.
Tinanggal ko lang po yung dulo-dulo, tapos ganito po ako magano para mabilis. Di ba po, mas mabilis yung ganito kaysa yung isa-isahin. Yan. Ay. Pero, yung pagtanggal ko na ito mga kabisnes ay iniisa-isa ko para makita ko na rin kung meron siyang sira, meron siyang uod or wala. Bago po natin hati-hatiin. Kasi pag kinutsilyo mo po yung dulo-dulo, hindi mo na makikita masyado kung merong mga uod. Pero, kaya syempre, check mo rin mga kabisnes, di ba po? Yan. Mahirap naman po kasi mga kabisnes, di ba? Kung may kapitbahay kang nagbo-vlog, kada kilos or kada magbo-vlog siya, tapos may kapitbahay kang nagpapa-music or nagpapa-ano. Mahirap naman kung lagi mo ay aanuhan mo, di ba? Yung papakiusapan mo lagi na patayin or hinaan. Syempre, may karapatan din yung mga kapwa mo. Kaya, syempre, adjust na lang mga kabisnes para wala ring sumama ng loob sa'yo pagka ganun. Diba? Tulad yan, pag ayaw ka na, bitawan mo, char. Yan, malunggay naman. Diba mga kabisnes? Tapos ng ating patola at syempre yung sitaw. Wait lang po. Malunggay naman tayo mga kabisnes. Binili ko to mga kabisnes 10 piso kasi wala akong mahingian dito. Walang mga tanim sa paligid. Puro puro mga bahay na mga kabisnes. Pero syempre, kahit bumibili, maghahanap po tayo ng mura. Para low budget pa rin. Low budget kasi tight ang budget ni Ate Vera, char. Di baling low budget, di ba po mga ka-business? Masustansya naman, di ba? Gumagawa pa ng lusot si Ate Vera. Yan. Tapos pagka na-ready ko na po itong mga ka-business, ay samahan nyo po ako magluto. Saglitan lang po itong lutong to. Yan. Check lang po natin, baka may may pasamang malalaking tangkay pa. So yan, okay na mga ka-business. Tara na at samahan nyo na po ako magluto. Yan. So yan nga po mga ka-business naming minamahal. Tapos na po nating i-ready. Siyempre, huhugasan po natin lahat isa-isa bago po tayo magluto.
bago po pala ako maghugas mga ka-business ay magpapakulo na po ako ng pinakasabaw natin. Dadagdagan ko po ng sabaw kasi gusto ko po yung may hinigit ng sabaw pagdating sa gulay. Yan, okay na yan mga ka-business. Siyempre, bago natin isalang, lalagyan na po natin ng bagoong. Yan, okay na mga ka-business. At isasalang ko na po. Yan. Ngayon, habang nakasalang yung ating sabaw, mga ka-business time, huhukasan ko na ng ating mga gulay para lagay na lang ng lagay. Ang aking paghugas po mga ka-business ng gulay ay gusto ko po ay sa running water talaga. Ayoko lang yung nakaganon. Kasi yung nandyan lang din, hindi siya tumutulo or hindi siya napapalitan. Ganon din naman mga ka-business. Siyempre kakainin naman natin yan kaya magandang sa running water mo na lang siya hugasan. Ayan po. Tapos na rin natin po. Ayan. At syempre, the last one. At niligpit ko na rin po yung ating mga balatan. Kaya nga po mga ka-business, masarap so sana to kung merong siyang sahog na tinapa or kahit yung hipon, yung parang nilagay ko po sa munggo kung natatandaan niyo yung upload ko nung nakarang araw. Pero wala po kasi akong nakita kanina mga ka-business na hipon. Wala rin po akong rito, isda. Kaya kasi alam nyo naman mga ka-business, syempre budget. Yan. Pakulo na po yung ating sabaw mga ka-business. Naamoy ko na po, napakabango. Kayo po, nakakapagluto na po ba kayo ng ganito? Shout out po sa mga kailukanuhan dyan na mahilig sa ganitong luto. Ngayon. So yun mga ka-business, malapit na po siyang kumulo. Bago po kumulo ay lalagay po natin itong nag-iisa nating sili. Yan. Then, antayin lang po natin siyang kumulo. So yun mga ka-business, kumukulo na siya at talagang pinabulwak ko po muna siya para kasi matanggal natin yung ganito mga ka-business. So, ano po ito ng bagoong. Yan. Bago po natin lagay yung ating gulay. Yan. Tanggal na po natin at lalagay na po natin una yung sitaw. Yan. Ito po kasi yung medyo matigas-tigas na ng gulay natin ngayon. Kaya ito po ang ating uunahin. Yan. Then, balikan ko po kayo after
po netong kumulo ulit. At yun po mga ka-business, yan po natin yung medyo malambot ng ating sitaw. At ngayon ko po ay okay na to. Kaya ilagay na po natin yung ating patola. Parang ikaw ate, patola. Charot! Diba mga ka-business? May pagtugot-tugot pang inyong lingkod, diba? Yan. Konti na lang, malapit na po itong maluto. At yun nga mga ka-business ay bumubulwak na or kumukulo na. Tanggalin lang po ulit natin yung mga nasa ibabaw na yun. At syempre, titikman po muna natin kung tama na ang lasa at dagdagan kung kinakailangan. Pero okay na po mga ka-business at atin na pong ilagay yung ating malunggay. Yan. Final touch na po yan. Konting kulo na lang at okay na po ang ating ka-business at okay na ang ating gulay for today's video. So ayan, tumulo na po. At tabalin na po natin. Hindi ko pa po pinatay ang ating bakal kasi meron pa po akong lulutuin. Yun o. Ito po yung bagay partner ng ating gulay. Wala po tayong pambili ng iihawing isda o piprituhin, pero meron po tayong tuyo. Di ba po pala mainit? Sorry. Excited po. Yan. So, yan mga ka-business, andito na tayo sa favorite part. Charot. Kain na po. Kain tayo. Andito na po si Lito mga ka-business. Kain po. Karating lang po. Opo. Tapos, ito na po. Ang ating tuyo. Yun o. Yan ang tuyo. Yan. So, ka nakabili ng gulay. Yan sa taas. At syempre yung niluto nating Ayan, so tapos na po kaming mag-pray mga ka-business. Kaya lafang na. Yun o. Tara mga ka-business, sabayan nyo na rin po kami para sabay-sabay po tayo. Opo. Yan. I'm sure mapaparami ang kain ni Lito mga ka-business kasi Gulay at tuyo. yun o. Yun mga business at kaming mag-asawa po talaga ay talagang kapag po gulay o kapag may gulay po ang aming ulam ay talagang napapasarap po yung aming kain. Wow naman. Ang tawag ng luto yun. Ayan eh. Ding. Ding. Ano ba yung mga business sa atin, sa mga dahil sa taga Quezon, mga business, ding daw mga business. Nakalimutan ko na, hindi naman bulang lang. Iba naman po yung mga business yata yun. Syempre, tuyo. Yung po mga business, kain po tayo. Kain tayo. Ito na po ang ating gulay. Wow, sarap. At May malunggay pa. Saan nga nakadali ng malunggayan? wala, binili ko yan. 10 piso. Doon kayo, Nasa taas. akala ko yung lako dito kapag yan eh. Binibilang ko. Unang subo mga ka-business para sa inyo. Yun mga business. Kain po tayo mga business. Sarap. Ano, mas maganda dyan man, may suka. May suka ba? Suka? Opo. Hindi may suka mga business ha. Ang may suka ka. Ganun? Ganun siya. Sarap po mga business. Sarap. Mukbangers na naman ang inyong mga lingkod na business. Gusto po niya may suka tapos ibababad po namin. Opo. Yan. Tapos ito, ilin muna. Kain na rin po kayo. Ang ating nagastos po ngayon sa ating ulam ay may 1,000.
Ang tao lang. Baka 100 o kaya 10 piso. 10 piso? Gulay? 100 plus po mga ka-business. Sarap. Kasi basta gulay mga ka-business, ang mahal kasi. Opo. Lahat naman actually mahal ngayon. Yeah. Alam po ba mga business, yung pagtitinda ko ng basahan mga business, mura na raw po yun sa 3-10. Kasi nagtaas na rin daw po mga business. Pero syempre tulad nga po ng dati kong opinion, sinabi ko rin sa kanya. Pag medyo mas mura ka, lagi kang bibilhan. Opo. Babalik-balikan ka ng customer. Kaya kahit kung konti yung tubo mo, okay na yun, basta fast moving. Kasi naman malaki yung tubo mo, na-stock naman yung ano mo, di ba? Rap. Kaya nga po mga business, sa konting tubo, pag pinagsama-sama, malaki din po yung mga business. Ang mahalaga po, hindi po tayo na-i-stockan. Tsaka sabi ko kay Lito, basta meron tayong pang ano, araw-araw, di ba po? Hindi ka masyadong kita. Sarap mga business, pasensya na po, hindi ko na kayo masyadong napapansin. Sarap po yung pagkakaluto ng gulay. Kasi namahan pa po ng tuyo, talaga namang kalami. Kain tayo! Mga business, galit-galit muna mga business. Parang mga kabisnes yan, parang gusto ko ulit bumalik doon. Yung sa palengke. Pero pag uwi, ganito ulit ulam. Sarap. Nawala yung pagod mga business. Parang nauwi ko, walang ulam ha. Hindi, yung ganitong ulam ka mo. Yung ganitong may gulay. Tapos tuyo. Pag may budget nga, makakaluto tayong gulay. Di ba mga ka-business? Kasi hindi na nga ngayon masasabi na ay gulay ulam mo. Wala kayong budget. Hindi po eh. Ay gulay ulam mo. Kasi mga Dami mong kabisnes, budget ha. kasi mga business, kahit gulay mga business, mahal na rin mga business. Kaya nang mura. Kaya mga business, pag may gulay tayong ulam at tuyo, malaking pasasalamat na po yan mga business. Ika nga mga business, hindi tayo hinahayaan magutom ng ama. Siya po yan nagbibigay po ng kasangkapan para po tayo ay matulungan mga business sa pang-araw-araw. At marami po. At nagpapasalamat po ako sa mga kabisnes nating minamahal. Baka may makapanood doon po sa tumatangkilik po sa akin sa pagbebenta po ng basahan mga business. Shoutout po. Hindi ko na po kayo babanggitin isa-isa. Lalahatin ko na po kayong lahat. Baka may magtampo. Baka po may magtampo pa eh. Sabihin, ilagpasan mo naman ako eh. Bumili naman ako eh. Oo nga po eh. Kaya lahatin na natin yung mga kabisnes. Huwag na natin isa-isahin. Sarap po ng patola. Masarap po sana to merong kabute. Kalami. Mahal ang kabutihan? Siguro mabing mahal. Parang ginto. Mahal pero tagbuti. Kabuti ngayon. Tagtubo. Bago pa lang kasi. Parang mahal. Hindi naman kasi syempre luwas dito eh. Oo. Tama. Sarap mga business. Yung pasensya na po kayo sa akin mga business. Pag itong ulam talaga.
Masasarap ay. Galit-galit muna mga business. Kaya po mga business, sabayan na po kami kumain mga business namin minamahal. Sigurado ako may makaka-relate sa atin dyan. Mga business natin nasa abroad. Sigurado namimiss po nila yung mga gulay-gulay mga business. Opo. So yan mga ka-business, taob ng aking pagkain. Si Litoy, matapos na rin. So, hanggang dito na lamang po siguro ang aming munting vlog. Sana po patuloy po ninyong suportahan at patuloy po ninyong tangkiligin mga ka-business. Opo. At syempre, sana po ay maglalambing po ako ngayon mga ka-business. Pa-share naman po ng ating mga vlogs at sana pa-like and subscribe na rin sa mga hindi pa nakaka-subscribe. Malaking tulong po yan sa amin mga ka-business namin minamahal. At sana po makatulong din ako sa mga gustong matuto, magluto kahit mga simpleng ulam at budget meal lang yung ating niluluto sa ngayon. Opo. Malay po natin bukas-bukas pag patuloy nyo po akong sinuportahan at patuloy nyo pong tinangkilik ang aming mga vlogs ay lahat po ng inyong mga request na ulam or merienda or anong pa ba ay maluluto po natin sa pamamagitan ng tulong nyo din. Opo. So yun ang mga ka-business, hanggang dito na lamang po. Never say goodbye. Tomorrow is Another day. Birabanat lang mga ka-business namin minamahal. Ingat kayo lagi. God bless us all. Opo.